tumaas yung kilay ko ng 1/4. Parang ganito. Ganyan. O, ganyan. Nung marinig ko yung sagot ni Attorney Claire dito sa tanong ni Karen Davila. Overall, dito sa interview na ito, okay naman sa akin eh. Okay naman yung mga sagot ni Attorney Claire dito. Bukod dito sa isang to. Panoorin natin. I wanted to ask you first, how were you invited there? Diba? Napakagandang tanong. Simpleng tanong eh. Why did you join government? You know, Karen, I am not into politics. I just discuss about the activities and politics and laws, but I am not into politics. But I just do not know. I do not know why they chose me. I did not apply. I was just invited. And maybe 2 to 3 days I had no decision yet. And I was contemplating at the time not really to accept, but when I was told that I could help curtail fake news through this position, then and I prayed, then I accepted. Yeah, I'm curious, Attorney Claire, who invited you? Who invited me? I will not divulge, Miss Karen. I will not divulge. Okay, so what Bakit hindi kayang i-divulge? Yung tanong eh, bakit parang may secrecy? Ano ba ang problema kung i-divulge? Ano ba yung, hindi ko talaga magets eh. Bakit kailangang itago sa publiko? Bakit hindi kailangan o ayaw niyang isa publiko kung sino yung nag-invite sa kanya? Next one, ganito din yung nangyari kay Christian Esguerra. Panoorin natin to. Okay. Kailan po kayo kinontak or when were you invited to join Malacanang sa communications team at sino yung nag-invite sa inyo? Kasi ito talaga yung mga unang-unang tanong eh, di ba? Kasi curious yung mga tao. Tingnan yung sagot. Christian, yung nag-invite, siguro ibubulong ko na lang sa'yo. Di ba? Bakit may pasikreto? Bakit ayaw mong isa publiko, Attorney Claire? Nagdududa tuloy ako kung bakit. At napapaisip yung marami, sino ba? And ano ba yung rason? Bakit tila yung ano mo, yung information na yan, na sana ay freely naman yan eh. Wala namang problema eh kung sino yung nag-invite talaga sa'yo. Yun lang kung may kontrobersyang babalot. Panoorin natin si Attorney Libayan kung ano yung reaction niya dito sa sagot ni Attorney Claire. Yusek Claire Castro. Eto. That's a bit disappointing though, yung hindi mo sasabihin kung sino nag-invite sa'yo. See? It's disappointing talaga. And the question is, why? Why? Ngayon, titignan natin kung bakit nga ba ayaw o yung mga posibilidad kung bakit ba ayaw ni Attorney Claire or ni Undersecretary Claire Castro na i-divulge sa publiko. Bakit parang tinatago? Bakit parang sinisikreto sa publiko? Tignan natin tong sagot dito sa ating kaibigang robot. Ito. Tinanong ko kasi siya, bakit kailangan itago ba? Bakit kailangan bang itago ng isang Yusek kung sino yung nag-invite sa kanya? Bakit kailangang hindi sabihin sa publiko? Ito yung sagot. Sa Pilipinas, ang isang undersecretary ay karaniwang itinatalaga ng Pangulo, madalas sa rekomendasyon ng kalihim ng ahensya sa kanilang pinagsisilbihan. Ang proseso ng pagtatalaga ay hindi lihim. Alam naman natin yan. Dahil ito ay sumusunod sa mga opisyal na protokol ng gobyerno at madalas ay naiulat sa mga opisyal na dokumento tulad ng mga anunsyo mula sa Malacanang o Official Gazette. So alam natin yan. Gayunpaman, sabi, kung ang tanong ay kung kailangang itago ng isang Yusek kung sino ang nagrekomenda sa kanya, depende ito sa sitwasyon. Ano kaya itong mga sitwasyon na to? Kung ang rekomendasyon ay nagmula sa isang makapangyarihang politiko, negosyante, o isang kontrobersyal na tao,
maaaring piliin ng USEC na huwag itong isa publiko upang maiwasan ng issue o pagsisiyasat. Oo nga naman, wala namang batas na nagsasabi na yung isang USEC o yung isang secretary siguro ng isang ahensya ng gobyerno, nafo-force sila o kailangan talaga nilang i-divulge sa publiko. Sabihin sa publiko kung sino yung nag-appoint nila sa kanila. Pero ang sabi dito ako na-intriga Kung ang rekomendasyon ay nagmula sa isang makapangyarihang politiko, negosyante o isang kontrobersyal na tao, maaaring piliin ng USEC na huwag itong isa publiko upang maiwasan ang issue o pagsisiyasat. Ngayon ang tanong, kaya ba ayaw ni Attorney Claire, ni USEC Claire Castro, na sabihin sa publiko kung sino yung nag-invite sa kanya? Isa bang makapangyarihang politiko? Isa bang negosyante? O isang kontrobersyal na tao? Kayo na ang mag-isip. Pero hindi natin siya mafo-force na sabihin sa publiko, kanya nga lang nagkaka-issue 'Di ba? Yun yung isang dahilan kaya ayaw niyang i-divulge. Baka maaaring ito para maiwasan ang issue o pagsisiyasat. Pero mas lalong nagkaka-issue at nagkakaroon ng pagsisiyasat at pagtatanong sa publiko ngayon, sino yung taong nag-invite sa'yo? Pangalawa, kung ang appointment ay batay sa kakayahan at ito ay pampublikong impormasyon, walang dahilan upang ito ay itago. So, I strongly believe, na kinuha si Attorney Claire bilang USEC dahil sa kanyang kakayahan. Matalino naman si Attorney Claire. Abogada nga Naipasa niya nga yung pagsusulit para maging lisensyadong abogada. So, doon sa kakayahan, wala akong question dyan. Pero bakit kailangang in private? Bakit kailangang hindi ito isa publiko? Ngayon, tinanong ko, ano ang epekto kapag hindi isinapubliko kung sino ang nag-invite? Okay. Ang hindi pagsasapubliko kung sino ang nag-imbita o nagrekomenda sa isang undersecretary o USEC ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto depende sa konteksto at dahilan ng pagtatago. Narito ang ilan sa mga posibleng epekto. Unahin natin yung positibong epekto. Iwasan ang political na intriga. Pero dahil ang sabi dito is positive pero parang yung effect niya ng pagiging positive effect ay hindi tugma. Kasi nagkakaroon na talaga ng political na intriga ngayon. Nagtatanong na yung iba kung sino ba talaga ang nagrekomenda sa kanya. Kung ang nagrekomenda ay isang kontrobersyal na personalidad, politiko, maaring maiwasan ng USEC ang pagiging target ng intriga o pagdududa. Wow! Tanong, kontrobersyal na personalidad o politiko ba yung nag-invite kay Attorney Claire Castro bilang maging USEC? Para daw maiwasan ang pagiging target ng intriga at pagdududa. Pero mas lalong nagiging target siya ng intriga at pagdududa. Kung ano nga ba yung dahilan? Bakit ayaw isa publiko kung sino ang nag-invite sa kanya? Pangalawa, mas focus daw sa trabaho. Kung hindi alam ng publiko kung sino ang magre-rekomenda, maaaring maiwasan ang bias o pressure mula sa mga tao o grupo na may interest sa kanyang posisyon. Pwede ito para maiwasan ang pagiging bias. Kunwari yung isang tao, merong gustong hingin na pabor, baka mag-alinlangan kasi hindi alam kung sino yung nagrekomenda sa kanya. Baka kasi yung nagrekomenda sa kanya, kalaban nung hihingi sana ng pabor o kaya information.
proteksyon sa confidentiality. Sa ilang pagkakataon, lalo na kung internal ang proseso ng pagpili, maaring mas mainam na panatilihing pribado ang mga nominasyon. Bakit? Upang mapanatili ang integridad ng proseso. Okay naman. Okay yan. Para maprotektahan yung integrity ng pagpipili kung sino ang i-appoint sa mga masiselang posisyon sa loob ng gobyerno. Para ba hindi mapasok ng kung sino-sino dyan na baka merong personal na interest. Okay, agree ako dyan. Ito naman tayo sa negatibong epekto. Kawalan ng transparency. Di ba dapat at laging sinasabi ng administrasyon transparency? Pero bakit itong napakasimpleng bagay kailangang itago sa publiko? Siguro, papasok tayo dito. Mas focus sa trabaho at proteksyon sa confidentiality. Okay? Ang gobyerno ay may pananagutan sa publiko. Kaya ang hindi pagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa appointment ay maaaring magdulot ng tanong tungkol sa pagiging bukas at patas ng proseso. Hindi na natin kailangan pang i-elaborate yan. Number 2, hinala ng palakasan o padrino system. Hindi ito maiiwasan na itanong ng publiko. Meron bang nangyaring palakasan? Malakas ba yung taong nag-invite sa'yo? O nag-endorse sa'yo? Ginamit ba ang padrino system? At hindi to. Kung hindi malinaw kung sino ang nagrekomenda, maaaring isipin ng publiko na ang USEC ay naitalaga. Hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa koneksyon o impluensya. Okay, no need to elaborate also. Pangatlo, kakulangan ng accountability. Kung sakaling may issue sa performance ng USEC, mahirap matukoy kung sino ang dapat managot o kung sino ang may pananagutan sa kanyang pagkakaluklok sa posisyon. I think hindi na ito question Kasi once na naluklok na yung isang USEC sa kanyang posisyon, hindi mo na pwedeng habulin pa o sisihin yung nag-invite o nag-endorse sa kanya. Kasi kung hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin sa kanyang trabaho, nasa sa USEC na yun. Diba? Okay, sa gobyerno, mahalaga ang transparency at accountability upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Kaya't bagamat maaaring may ilang dahilan para hindi agad isa publiko ang nagrekomenda sa isang USEC. Dapat pa rin itong malinaw kung kinakailangan, lalo na kung may kinalaman sa interes ng taong bayan. So kayo guys, ano yung nasa isip ninyo? Bakit hirap si Attorney Yusek Claire Castro na i-divulge o sabihin sa publiko kung sino ang nag-appoint sa kanya? Para ba mas focus siya sa trabaho? Para maiwasan ang intriga? Para ba sa proteksyon ng confidentiality? O baka naman yung nagrekomenda sa kanya ay isang makapangyarihang politiko, negosyante, o isang kontrobersyal na tao? Ano ang masasabi nyo sa tila iwas na iwas si Attorney Claire Castro sa pagde-divulge o pagsasabi sa publiko kung sino ang nag-imbita sa kanya bilang USEC ng PCO? Pa-comment na lang sa baba guys.